Sa video na ito, pag-uusapan natin ang isa sa mabibigat at nagsisirculate na hardcore conspiracies tungkol sa digmaang nangyayari sa Middle East. Dito mo malalaman ang nature ng isang digmaan, kung paano ito nabubuo, ano ang mga nakatagong agenda rito, sino ang nagpapakana at ano talaga ang purpose ng ganitong hidwaan. Dito mo malalaman na ang digmaan pala sa panahon ngayon ay may mas malalim pang itinatagong agenda. Itong digmaang nangyayari sa Middle East ay parte raw ng World War III starter plan. Hindi ito basta accidental o defensive lang. Isa itong intentional escalation na pakana ng mga elitista upang magpasiklab ng global war. Dahil ang goal nila ay mass military control, surveillance at new world order. Sounds familiar, hindi ba? Agenda 2030 papalapit na at mangyayari lang yan kapag napilitan ng makisali ang China at Russia sa gulo. Diyan na magko-collapse ang old power system ng mundo. Basically, ang World War III ay hindi na iniiwasang mangyari. Ini-engineer na ito. Alam mo ba na ang digmaan ay hindi naman random lang? Ang argument kasi ng mga typical na tao ay kesyo nag-provoke daw ng kalaban, may natapakan daw na international security o nasabotage daw ang peace deals. Ngunit hindi yan ang katotohanan, dahil ang totoo, kapag may ganitong digmaan, nagiging justify o nabibigyang approval ang pagpupondo sa military budget. Hindi ka kasi basta-basta makakapagpalakas ng military mo. Dapat may dahilan ka para hindi ma-question ito. Nauunawaan mo ba yan? At kapag may digmaan din, mas madaling kontrolin ang populasyon gamit ang takot. Kaya pwede mo ring patahimikin ang mga anumang anomalya na ginagawa ng gobyerno sa bansa, gaya ng korupsyon, inflation, utang at iba pa. Tatahimik lahat yan. Nakikita mo ba ang pattern? Create a problem, people panic, tapos saka sila maghahain ng solusyon na normally ay hindi katanggap-tanggap. Ngunit dahil may nagaganap na digmaan, sasang-ayon na lang ang mga tao. Kung gusto mong magsimula ng digmaan upang magkaroon ng kontrol sa mga resources at kapangyarihan, Middle East ang perpektong sparking point. Bakit? Dahil konektado lahat dyan. Religions, oil and trade routes, superpower interest at nuclear tension. Kumbaga, mabilis madadamay ang buong mundo. Dahil base sa conspiracy o theory na ito, kapag ang Iran daw at ang Israel ang nagkainitan, mapipilitang makialam ang US, tapos mapipilitan ding indirectly makialam ang China at Russia upang tulungan ng Iran, dahil ang Iran ang chief exporter ng langis ng China at kaibigan pa ito ng Russia. Kaya yung simpleng Middle East war, mabilis mag-escalate into World War. Ang sabi-sabi, hindi talaga Iran ang totoong target ng West. Dahil ang Iran ay parang posporo lang. Hindi talaga sila ang apoy. Ngunit kailangan ng apoy dahil ang goal ng apoy na ito ay unti-unting pahinain ang Russia at China at ilang mga independent Middle Eastern power, dahil nga maaapektuhan ang kalakalan ng langis at nang sa gayon
magkakaroon ng kontrol ang West sa energy, trade routes, digital currency at military alliance. Ang galing, hindi ba? Ito na ang madilim na agendang nakatago sa digmaang ito. Maraming nagsasabi na kapag nangyari nga ang World War III, maja-justify na ngayon ang pagkakaroon ng digital ID, surveillance, travel restrictions, military conscriptions, at centralized global governance. Tapos itatago nila yan sa mga salitang security, stability, at saving democracy. Naunawaan mo ba yan? We will be entering a new world order kapag natuloy itong theory ng World War III na ito. Ngunit ito ang malungkot na realidad. Kahit nasabihin nating pakana nga ito ng mga elitista, mapait pa rin ang sasapitin ng kahit sinong tao sa oras na mauwi ito sa nuclear war. Dahil kapag nangyari ito, economies will collapse, elites will lose their wealth, and no one stays in control. Kahit mismong mga elitista na nagpakana nito ay hindi ligtas sa sasapitin ng mundo kung matuloy ang World War III. Yan ang katotohanan dyan, dahil aminin na natin, magiging uncontrollable na ang sitwasyon kapag nuclear power na ang naglabanan. Wala nang maiiwan na magkokontrol ng lahat dahil itong mga elites, mayayaman lang naman yan dahil ang system ay stable pa. But World War III destroys stability. Ngunit itong theory o conspiracy na ito ay maraming butas. Dahil ang pinakang starter plan o script nito ay gagalaw ang US at Israel bilang isa laban sa Iran at magre-react naman ang Iran ng napaka-predictable. Tapos susunod na lang ang Russia at China sa script. Ngunit ang realidad ay naiiba dahil ang bawat bansa ay may kanya-kanyang internal conflicts. Nagbabago din ang mga leaders, mistakes happen, at nagka-clash din ang mga ego niyan. Geopolitics is chaos, not chess. Kapag ganitong mga digmaan, wala yang malinaw na documentation ng nangyayari dahil pwedeng baliktarin ang katotohanang ilalabas sa mga tao. Wala ring magiging credible na whistleblower dahil pwedeng maging compromise lahat ng totoong data at walang magiging verified strategy paper. Ang mayroon lang dyan ay mga interpretations ng nangyayari, mga coincidence na nagpapatong-patong at mga nabubuong narrative. Parang kinokonek-konek na lang nila kahit hindi naman connected, kaya nagiging malabo talaga. Ngayon, ang importanteng tanong, papunta na ba talaga ang mundo sa World War III? Yan ang tanong na kahit ang theory na ito na pinag-uusapan natin ay hindi masagot. Dahil kahit maraming naniniwala rito, kailangan mo pa ring maintindihan na kaya lang naman nagiging kapani-paniwala ito ay dahil chaos feels scary and conspiracy gives meaning. Ibig sabihin, sa mga oras na magulo na ang lahat, ang mga tao ay uhaw sa kasagutan. Kaya tinatanggap na lang nilang paliwanag ang mga haka-hakang lumalabas. Naunawaan mo ba yan? Random violence feels pointless, but conspiracy gives it purpose. Ganyan naman, hindi ba? Wala lang naman talaga, ngunit binigyan mong dahilan, nagkaroon tuloy ng kwento at narrative.
Powerlessness feels bad, but conspiracy gives someone to blame. Kumbaga, imbis na isipin mong unstable ang mundo, iisipin mong may nagplano nito. Kaya ikaw bilang ordinaryong mamamayan, mabilis kang mababalot ng takot kapag madali kang mapapaniwala sa mga nababasa at nakikita mo sa internet. Magiging praning ka at makakagawa ng mga bagay at desisyon na pagsisisihan mo sa huli. Ngunit asahan mo na dahil ang mga ganitong pangyayari ay nasusulat sa Biblia. There will be wars and rumors of wars dahil namumuhay tayo sa mundong makasalanan. At kung may napagtanto ka ngayon sa nagaganap na digmaan, iyon sana ay tungkol sa kaligtasan ng iyong kaluluwa dahil ang katawan mo ay babalik at babalik sa lupa, but your soul will face God's judgment. Ang tanong lang, nakahanda ka ba?